Dumating sila sa isang abandonadong mall at nagpasya silang kumuha ng mga supply, kaya pumasok sila. Pagkapasok nila, kanya-kanyang kuha ng mga bagay na sa tingin nila'y kailangan, mula sa damit hanggang pagkain at iba pa. Biglang napansin ni Ruby ang isang karatula sa sahig na may nakasulat na, "Lumayas kayo." Kasunod noon ay narinig nila ang mga yabag. Bigla na lang may puwersang humadyas kay Liam at bumagsak siya kay Ruby. Pagkaraan, pareho silang iniangat, at bago pa man sila muling ihagis, ginamit ni Liam ang kanyang kapangyarihan para manatili silang nakalutang. Pero nahadyas pa rin sila sa gilid. Lumapit ang apat na kabataan na tila aatake sa kanila. Gumamit si Zoe ng kanyang kuryente at niligwak ang paligid, nakalikha ng kaguluhan na nagligtas kina Ruby at Liam. Nang matapos, ipinakita ng mga umaatake na katulad din sila, mga batang may kapangyarihan. Kinumpronte sila ni Liam, pero ipinaliwanag nila na akala nila'y mga tracer sina Liam at ang grupo. Nag-alok ang isa na pwede silang manatili roon magdamag, pero dapat ay umalis sila sa susunod na araw. Kinagabihan, nagsama-sama silang lahat at sinabi ng mga batang iyon na kilala nila si Slip Kid. Ang batang orange na nagbibigay ng tirahan at pagkain sa iba. Nang tanungin kung sino talaga siya, tumanggi silang sabihin dahil sikreto raw ito. Hinawakan ni Ruby ang kamay ng isa at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ipilit na magsabi ng impormasyon. Ang nasabi lang nito, ADO. Kinagabihan, binasahan ni Ruby ng kwento si Zoe hanggang makatulog ito. Pagkatapos, nilapitan niya si Chubbs na nakabantay dahil hindi siya tiwala sa ibang mga bata. Inakay siya nito sa isang tabi para makapag-usap ng pribado. Tinanong ni Ruby kung natukoy na ba niya kung ano ang ibig sabihin ng ADO, pero wala pa siyang natutuklasan. Napansin ni Ruby ang mga diaryong nasa notebook ni Chubbs. Ipinaliwanag nito na sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga magulang gamit ang mga balitang iyon. Biglang nagka-ideya si Chubbs. Sabi niya, gumagamit daw ng mga frequency ang mga pulis na hindi naririnig ng iba. Mga bata lang ang nakakakarinig ng frequency na hindi naririnig ng matatanda, kaya gumagana sa kanila ang white noise, pero hindi sa mga matatanda. Baka raw ang ibig sabihin ng EDO ay isang frequency. Dahil mga numero ang frequency, ginamit nila ang EDO para gawing numero at sinubukang itono sa radyo. At doon, nakarinig sila ng istasyon na nagbo-broadcast ng mensahe, kung isa ka sa amin, sumama ka sa Lake Virginia. Tuwat sabik sina Ruby at Chubbs sa natuklasan. Kaya nagpa siya ang grupo na magtungo sa Lake Virginia, na siya ring bayan ni Ruby. Pagdating nila sa bayan, ibinaba nila si Ruby sa tapat ng bahay niya at nagpaalam. Umakyat siya sa tarangkahan at nasal-ayan ang kanyang ina mula sa bintana. Ngunit bago pa man siya makapasok, bigla niyang nakita ang isang